Sa ng Bible, 51 verse 1 hanggang 2 at saka 51:18 hanggang 19. Purihin ng Diyos. Sabi dito, dalangin, paghingi ng kapatawaran. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at ipatawad mo yaring kasalanan. Dito sa 51 verse 10, sabi dito, iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, iyaong Jerusalem ay muling ibangon. 19, at kung magkagayon, ang handog na hain, dala ng dambana, turong susunugin, malugod na iyong tatanggapin. Purihin ang Diyos, hallelujah. Pakaganda tong ano, hallelujah, itong handog na binigay ng Diyos sa atin. Ito'y pagbibigay sa atin ng kagalakan, pag-ibig, andun na lahat. Hallelujah. Tayo yung manalangin. Hallelujah, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa umagang ito. Samahan niyo kami sa iyong banal espiritu sa aming pagtatayo dito upang ikaw ay maitaas, ikaw sambahin, ikaw ay papurihan, luwalhatiin ang pangalan mo, Diyos, noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat. Samahan mo kami sa oras na ito. Habang nag-umpisa kami sa iyong salita, Panginoon, pagsamba na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Pagpalain mo po yung mga nagtatayo dito upang ihasik ang iyong salita, Panginoon, madinig ng mga kapatiran, may sa buhay, may sa puso, Panginoon. May purihin ka. Maraming salamat din sa mga nakakarinig dito sa mga kapitbahay namin. Panginoon, sana magsibol ka, Panginoon. Ang salita mo, marinig nila, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Purihin ka. Sambahin ang pangalan mo. Panalangin din namin sa mga kapatiran, iba, Panginoon, na nanghihina. Tulungan mo sila, Panginoon. Isang tabi mo na ang kanilang mga gawain pang sarili, Panginoon. At unahin ka, Panginoon. Hallelujah. Yun ang sinasabi sa sinabi mo sa Bible. Ang lahat ng bagay dapat ikang unahin. Pangalawa lang yun ang mga gawain namin sa sarili namin. Kaya napakabuti mo, Lord. Salamat sa panawagan nito na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa bawat kapatiran namin nga nanghihina. Panalangin din namin, Panginoon, sa mamalayang lugar, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon. Abutin mo sa iyong mahabang kamay, Panginoon, ang kanilang mga kapangailangan. Hallelujah, mga problema nga dumarating sa kanilang buhay. Alam mo na, Panginoon, hindi ka napabaya sa mga anak mo, Panginoon. Hindi mo pabayaan nga nanghihina sila. Hindi mo rin pabayaan sa mga kailangan nila, physical, financial, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa iyo namin pinalangin, sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, bago patuloy tayo sa ating pagawitan, sabi nga doon sa awit 51, di ba? Lord, create us a clean heart, O Lord. Hallelujah. And renew a right spirit within me or us, O Lord. Thank you, Panginoon. Hallelujah. Pakalinisin mo nga po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. As we humarap sa inyo, Panginoon, at magbigay at mag-alay ng aming mga sarili sa pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo umawit sa Panginoon. Tayo sumamba at magpuri sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah.
Yes, to God. Sa pagsigaw, sa paglubog ng at ang mga bansa, sila'y gagawin ang sasabihin. Sa pagsikat, sa pagtubo, lahat ng mga bansa, sila'y kadakilaan sa mula sa pagsikat, sa paglubog, lahat ng mga bansa, sila'y mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik at sa piling namin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang mapapurihan ka, maglilingkod sa'yo, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik hanggat sa piling mo langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang maglilingkod sa'yo habang mag-ibig sa'yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. May galang, may saya, may tuwa sa piling na Diyos. Sapagkat hirap na puso at
may awit, may saya, at para sa Diyos na ating ang puso. Under ang kasan sa bawat pusong napapadaan sa salamat at ang awit ng pagsamba at pagkalang sa Kanya may galang, may saya, may tuwa sa Diyos sapagkat hirap na ang puso ay may awit, may saya, at papunta sa Diyos na ating ng puso. Labasan sa bawat pusong salamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ano niya ang lakasan sa bawat Nuri sa salamat at ang awit ng pagsamba sa Kanya pinawin ang ng pagsamba lang sa Kanya. Yes, Lord, hallelujah. Ama namin, sa makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Lord, hallelujah. Magsapat patuloy namin inaalay sa inyo. Sambahin ka, O Diyos, Ama. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord, sa kalakasan, O Lord. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, na patuloy mong, hallelujah, pinagkakalob sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Lord, hallelujah, hallelujah, sa kalakasan, Lord, sa kagalakan, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Hallelujah. O, sambahin ka, O Yahweh. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyos kami nagagala, puso mo'y anong sigla, sa tuwing sa'yo'y sumasamba. Sa bawat taon na lumipas, ikaw ang siyang lakas, pag-ibig mo'y sadyang wagas. Sa habang panahon ang iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo ay wagas, ito'y walang hanggan. Ibig mo ay namasdan, noon ngayon bukas. Yes, God, hallelujah. Kami no'y isa't isa, iyong pinag-isa, upang sa'yo ay sumamba. Hindi ko maintindihan
isip ay kapos, tunay ngang dakila ka, O Diyos. Sa habang panahon ng iyong O Diyos ay naroon. Pagpapala mo ay wagas, ito ay walang hanggan. Pag-ibig mo ay nabasta noon. Sa habang panahon ang iyong O Diyos ay naroon. Pagpapala mo ay wagas, ito ay walang hanggan. Pag-ibig mo ay nabasta noon Yes, O Lord, purihin ang ngalan mo. Purihin O Diyos. Purihin ang ngalan mo. Purihin O Diyos. Sumasin sa'yo. Ang puso ko inaaral sa'yo. Inaaral sa'yo. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo. Purihin O Diyos. Purihin ang ngalan mo. Purihin O Diyos. Sa'yo, sa'yo, at puso inaaral sa'yo, nilang sa'yo, sumasagot sa'yo, nagpapalagay sa'yo, ang puso ikaw ay inaaral sa'yo, nilang sa'yo, sumasagot sa'yo, nagpapalagay sa'yo, ang puso ikaw ay inaaral sa'yo, Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh yes, oh Lord. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Sumasamba sa iyo, God. Hallelujah.
Sumasamba sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nandito ang aming mga sarili, Lord. Ino-offer namin sa inyo, Lord. Hallelujah. Sa pagsamba at pagpupuri. Gawin niyo nga pong tahanan, O Lord. Ang aming mga buhay, Panginoon. Ang aming puso, Lord. Tahanan mo, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. Narito po. Hallelujah. Nilalahad namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ino-offer namin sa inyo ang aming mga buhay para sa inyo, Lord, sa pagsamba at pagpupuri, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka nga po, O Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nag-iisang Diyos, tunay na Diyos. Diyos na walang katulad. Hallelujah. Diyos na walang kapalit. Hallelujah. Walang maaaring pumantay sa inyo, Ama naming Diyos. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord. Na kayo tunay nga, O Ama, na kayo ang aming Jehovah Rapha, Lord, our great healer, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Lord, na hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa amin, Panginoon. Physically, Lord, na meron kami mga nararamdaman sa physical, O Lord. Salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa kalakasan na tuwing kami ng hihina, Panginoon. Hallelujah. Binibigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. You are Jehovah Jireh, Lord. You're more than enough, O Lord. Tunay nga, Lord, na hindi ka nagkukulang, O Lord. Sapat ang iyong biyaya sa inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. The great God, hallelujah. You're a great God, O Lord. Hallelujah. Thank you for your loving kindness, O Lord. Thank you for your mercy and grace, O Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ka nga, O Diyos. Purihin ka nga. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ka, God. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Worship you, Lord. Purihin ka man. Purihin ka na po, Diyos. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kayo ang lahat-lahat, Panginoon. Kayo ang lahat, O Diyos. The source of everything, O Lord. Hallelujah. Kaya salamat, O Lord. Salamat. Hallelujah. Lahat, O Lord, personal ako kami nagpapasalamat sa inyo, Lord. Thank you for everything, O Lord. Salamat sa lahat, O God. For your love, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord. Na every morning, O Lord, na pinapadama mo sa amin, Panginoon. Ang inyong love, Panginoon. Ang inyong panibagong biyaya, O Lord. Hallelujah. Ay pinagkakaloob mo sa inyong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Lord, hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the name of the Lord. Purihin. Hallelujah. Pakabuti ng Lord. Naalala ko lang yung mga ngaral 12 verse 1, no? Sabi doon, alalahanin mo ang binigay sa'yo ng Diyos ng pagpapala. Alalahanin mo bago lumabo ang mata mo. Alalahanin mo bago manumbalik. Andun mo na. Sabi ko, oo nga pala, tawag na, no? Sorry, Lord, nakakalimutan minsan kita, hindi rin paalala mo. Andun palagi. Yun lang na ano ko doon na bago manumbalik sa lupa ang ating katawan lupa. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga sa lahat ng bagay.
Salamat lang sa kabutihan ng Lord na kagabi, hakot kami sa gamit ng manugang kong babae. Diyan sila tira daw sa bahay. Dahil sabi ko, gusto ko, naisip ko nga, gusto ko mag-usap kami sa babalai ko. Kaya lang, wala, andun na sumibat na papuntang ano siya, sa Antipolo. Hindi ko nakausap. Ano ko sana na ang kalagayan ba nila na nag-umpisa na sila sa ah, takbuhin sa kanilang pagpapamilya. Kasama ano, nagagabay na lang ang ano na natin ano sa kanila. Dalawang balik, ang daming gamit ng ano, manugang kong babae. Sikipan nga kami diyan sa bahay. Kaya purihin ng Diyos, hallelujah, napakabuti ng Lord. Sa awa naman ng Lord, natapos naman din yung event doon sa pagkasal nila. Pastor naman din na tuturo sa kanila. Kaya napasalamat ako na minsan inangano ka ni Timothy tay, anong sobre mo? Sabi di, sagutin ko na lang yung ano, wala talaga ako eh. Lalo na binayo sa gitara. Sagutin ko na yung bigas, isang kaban. Sabi ko siya, pinapakabuti na Lord. Sige, sabi ko sa kanila. Wala. Ayun, ito na. Yan. Ayaw, ayaw, ayaw ng mahina, gusto malakas. Hallelujah, purihin ng Diyos. Dumating yung sa oo nga eh. Sa side ng sa side ng mga kabila, ang dami. Sa side ko wala. Ako lang. Kaya purihin ng Diyos. Sabi ko, pumunta yung pamangkin ko nung isang gabi, hihiramin nga sana yung sakyanan niya na kotse. Dahil nakamotor lang siya. Sabi ng pamangkin ko, kaya pumunta kami dito, Uncle. Dahil ang bilis naman ng pangyari. Huwebes ng gabi, dapat noon pa para naka-prepare ako. Paano may ano ko may service ako sa Friday. Araw ng ano. Sabi ko, paano to? Sabi, ay wala talaga. Di commute na lang, punta ron. Kaya purihin ng Diyos, wala naman tayong mga gawa. Andun nga, napakaganda nga yung event doon. Kung tustusin, gusto nga magsalita namin ba mga ano, mga tatay, mga nanay. Kaya lang ang gulo dahil may katabi na ano, nagkakasal din sa kwarto-kwarto. Sabi hindi na ano, umuwi ako pag-uwi sa kanila dahil inantay pa yung kapatid ni Kim, asawa ni Timothy. Sabi ko, una na ako dahil may gagawin pa ako. Mag-aayos pa ako ng ano, gitara, di pa naayos yan. Yun na nga yung nangyari. Sabi ko, hindi ko naman ano sa mga salita na mga ano, basta napakita na lang ako doon. Sorry na naman sa mga salita ko kahapon kay Ate Ben na ano ko, yun talagang naipasok sa isip ko eh. Kaya pasensya na lang po na ano. Tutusin, isa rin ako na ano rin kay Timothy dahil masakit di manalita yun eh. Sabi niya na dito muna kami. Sige, wala akong magawa. Yan ang gusto mo eh. Sabi pa niya na dapat alam mo tayo kung ako mag-asawa tayo, hindi. Bago ako mag-asawa, mag-ano ako ng bahay para may malipatan kami. Pero sa Diyos, ang papuri, napagawaganda ng ano namin kahapon, si Hana, si Reza, ako. Sabi ko, halimbawa, dito na yung ano na asawa ni Timothy, huwag lang tayo magsalita ng mga ano dyan, basta okay lang. Halimbawa, magsalita si Timothy, kasi si Timothy, nasalita lang siya, hindi wala sa lugar din eh. Na patama ng patama, kaya palagi silang, mga 3 taon na ngayon, magtatatlong taon na hindi sila nag-uusap si Timothy. Pati si Hana, kaya inano ko gabi na halimbawa may narinig ka, ano mo lang sa isip mo dahil baka lumala pa ito eh. Baba ka na lang, umalis ka na. Yun ang usapan namin kami anak ko, hindi siya kasama. Kaya po rin ng Diyos, sabi ko, Kim, kagabi, huwag ka na lang mag-alangan dito sa gagawin mo sa loob. Basta kumilos ka lang, kumilos sa gusto mo. Huwag mo kami alalahanin. Kaya napakabuti ng Lord. Sabi ko, saan mama mo? Umalis na po tayo.
Kaya wala akong magawa dahil sabagay kung magkausap kami, yun na lang ang paan namin sa kanya na gabayan na lang natin sila nga nag-umpisa paghakbang ng kanilang pagpapamilya. Kaya po rin ang Diyos, maraming salamat po. Hallelujah. Purihin ng Diyos, meron pa po ba tayong gustong marinig o masabi? Maihayag, maipasalamat? Sayang na lang yung awit natin, iyahayag ang iyong kadakilaan. Meron? Okay? Meron ba? Yes po, talaba ko po. Yes po, yun. Gaya po nung sabi ni EJ last time nung ah, long overdue na yung thank you namin sa pamilya. Ah, sobrang blessed namin. Beyond blessed for what we can ask. For the past years, sobrang yung blessing na meron kami, ay itutulong din namin sa iba. Tsaka, yun lang, we really appreciate all the blessings na tatanggap ng pamilya namin. Ah, ano lang, kaya hindi namin gusto mag-sharing ng ganito yung daddy kasi alam namin mahina kami sa ganito eh. Alam namin na maiiyak kami kasi ramdam ng family namin kung gaano kami provide ni Lord in everything that we need. Tsaka kahit for the past few months, pares kami ni daddy na unemployed. Pero we're still doing great. Alam mo yun, sabi nga nila, the Lord will provide and He never failed sa pamilya namin. So, yun lang. Gusto namin talagang thank you for all the blessing. Yun lang po. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa patotoo na yan, no? Tunay na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin lahat. No? May pagkakataon lang talaga na hindi kagad natin ito ma-share kasi overly overwhelmed. Medyo sabihin, medyo natatabunan ng masidhing emotion, yung sobrang pagpapasalamat at siyempre tayo, hindi tayo sanay, medyo nahihiya na mag-express ng Pero it is the best, first is start, no? Best start yan. Good start. Sabi ko nga. So, sa kapanahunan ngayon, kung di natin kung nag-observe kayo sa paligid, ano ang kapanahunan ngayon? Misalo na sa ating mga kababayang Romano Katoliko. Ito ay hindi ko alam kung tama yung Tagalog, ano? Ito yung Lent season. Ang Tagalog ata, Quaresma or something, no? Ito ay yung Lent season natin kung saan nagsisimula yung
nilay, no? Papunta sa mahal na araw o yung pag-celebrate ng kamatayan ni Jesus at kanyang pagkabuhay ng muli at kanyang pag-akyat sa langit. So, sabi ko nga sa inyo, para mas maintindihan din natin yung kapaligiran, inaano natin to. Sasabayan natin in a way sa ating pagmumuni-muni at pag-aaral-aral. So, kung na-download nyo yung ating, bumaba na naman kasi si Shani Boy. Kung na-download nyo yung ating preliminary, no? Hindi pa kasi tapos yan, na file, ay kita ni dyan. It is all about Lent, no? Ang Lent daw is the Christian season of spiritual preparation before Easter. Actually, nagsimula ito, syempre, noong mga 100 years na mula nang umakyat sa langit si Jesus. Kasi, noong time na yon, ang ebanghelyo ay nakarating na sa pinakaluklukan ng imperyo. At may mga na-born again na mga leader ng Roman Empire. So dahil sila ay gusto nilang kontrolin everything, hindi lang yung political, pati yung religious aspect ng bansa o ng lahat ng kanyang sinasakupan, kanyang imperyo. Nagdi-devise sila ng beliefs and doctrines o mga Christian standards nila na magiging practice nila. And later on, ito na naging practice ng lahat ng mga na-convert ng RC at mga bansa na na-convert ng RC. Hindi lang sila na politically conquer, but they were also spiritually and religiously conquered. No? Kaya yung kaya nga iba ang gobyerno ng Roma, no? Ng Rome. Kasi ang gobyerno nila, ang leader nila na Pope ay siya din ang political leader at hindi lang siya spiritual leader. Hindi lang siya religious leader at kundi political at hindi lang political kundi religious leader. So, kung ano yung sinasabi, siyempre, yun yung mandato. Politically and religiously. At nung araw na yun, sabi niya, ano sila ng mga practices hanggang sa nabuo, hanggang sa inaano na nila to, ginawa na nilang tradisyon. At kahit nga yung mga bagong mga reform, yung mga unang protestante nung araw, no? Practice din ito para naman sa preparasyon ng Kwaresma o yung mahal na araw. At sa Roman Catholic, kung papansinin niyo, nagsimula ito nung Wednesday, bilang Ash Wednesday. It is 40 days bago yung Holy Week. At although kasi hindi pa ako nakapag-research doon sa doctrine na yon, ang talagang pinapaalala nun sa tao na ikaw ay tao, nagmula ka sa alabok, magbabalik sa alabok. Pangalawa, ikaw ay tao, nagkakasala. At ikaw ay tao, dapat na nagkakasala at mamamatay din, dapat magbalik loob sa Diyos. Yan yung konsepto nila. Kaya yung mga pumipila dyan, ang konsepto nila ay nagbabalik loob sila sa Diyos. Papaalala na sila ay sa Diyos at magbabalik din sa Diyos. No? In Western churches, nagsimula daw yung Ash Wednesday. No? Actually, nung ano yan nagsisimula sila ng period ng fasting. Yan. Repentance, moderation, ibig sabihin, hindi mo na magliliwaliw ng sobra-sobra. At saka self-denial.
Hindi mo na sila iinom, hindi mo na kakain ng karne, yung mga ganun-ganon. And spiritual discipline, no? Yun yung kanilang observance. So, sa counterpart naman na ibang religiyon, yung Musliman, meron silang Ramadan, di ba? Preparation yon doon sa Fitir, Idil Fitir. At fasting sila. Siguro 40 days, 30 days din o hindi ko mabilangin natin, ha? Parang 30 days no? Oh, siguro 40 days din katulad natin ng Catholic. So, yung 40 days na yon, nagpa-fast sila ng 6 to 6. Kakain lang sila after 6. Ang fasting nila yun, every day. 12 hours fasting. Oo, hindi kakain. Ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, hindi sila kumakain, nananalangin sila. Hindi, pagkatapos ng alas 6, pag lumipas yung alas 6 ng gabi, pwede na silang kumain. Yun yung kanilang practice. Pero mananalangin sila niyan ng 6 to 6, prayer yan. Tapos yung 6, after 6 na, pwede na silang kumain. Break na ng fasting nila. Yan. Sa mga Hudyo, ang fasting, minsan ginagawa nila thrice a week, once a week. Diba? Pwede nyo i-research din yung mga paano mag-fasting ang mga Hudyo. At si Jesus minsan nagsabi, sa Mark, kung di ako nagkamali, itong Matthew 4, hindi, Lucas 5, 34, 35. Kulang pala ng 3 yung kumamadali. So Lucas 5, ito, napag-usapan to. Kasi sabi nga, kasi practice to ng mga Hudyo eh. So bilang Hudyo at bilang nagtuturo na Hudyo, tinanong siya dito. Wait Tagalog, ano yun ko to? Ay, sorry. Tagalog. May natutunan ako ibang Tagalog doon kay Pastor Jaren eh. Ano siya eh, kakaibang Tagalog siya eh. Siguro, ano ko pa to. I-research ko pa yung Tagalog na yun. Anyway, din muna tayo sa magandang balita. Sabi dito, 33. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseyo. Subalit ang mga alagad mo ay patuloy sa pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan, habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Di ba hindi? Darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. So tayo manalangin. Father, buksan mo ang aming kaisipan sa mga bagay nito at paano namin to ma-relate o paano to namin maunawaan na pwede namin tong i-relate ano sa aming mga pananampalataya. Pwede namin ito, Diyos, na pagmuni-munihan at kung anong pwede namin gawin sa mga ganitong katuroan. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your goodness. Thank you for cleansing us, O Lord Jesus, with your blood. In Jesus' name, amen. So, dahil Semana Santa, siyempre, pangingilin. So, sabi niya, yung mga lumang practice, hindi na yan, hindi pwedeng pagsaluhin yung luma at bagong practice. Kasi sabi niya dito, sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipirasos na bagong damit upang itagpi sa luma.
Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ng alak, masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka ng lumang alak, hindi mo nagugustuhin uminom ng bagong alak. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. So itong talinghaga na to, dinugtong niya doon sa practice ng fasting. Wag niyong paghaluin na yon, sabi niya. Total kasi nandito nga yung bagong tipan. Si Jesus nag-introduce ng bagong covenant, ng bagong parang season of relating to God. No? Nung una, nakikipag-relate sila sa Diyos, sa propeta, sa mga sinugo ng Diyos na anghel, no? At sa lumang tipan na Torah. Pero dahil nandiyan na si Jesus, yung bagong tipan, no? Nag-i-introduce siya ng bagong practice. No? Kung fasting kayo ng fasting, pero yung ugali nyo hindi nagbabago, walang kwenta ang fasting yun. Di ba sabi sa Isaiah? Ito ba ang inahanap na pag-aayuno ng Diyos? Samantalang inaapin nyo yung mahihirap? Kahit mag-ayuno kayo mag-ayuno, wala rin kwenta. No? Walang saysay. Inaapin nyo, mahihirap. No? Ninanakawan nyo yung mga servant nyo, tauhan nyo, hindi nyo binibigyan ng sweldo ng tama. Mga ganun, pang-aapi, injustice. No? Walang mercy, walang awa, walang habag. Yan ang mga practice ng mga Hudyo nung dumating si Jesus. Masyado sila na-concentrate sa ritual. Na-concentrate sila sa physical na interpretasyon ng Torah o ng lumang tipan. Kaya doon sila na-focus. Hindi nila, sabi niya, but you have neglected the more important provisions of the law like mercy, justice, di ba? And faithfulness ata yun, tatlo yun eh. So, binintroduce niya yun. So anyway, dumaan ang panahon, wala na si Jesus, umakyat na, nagkaroon ng mga Kristiyano sa Rome. Sabi niya, i-adapt natin to. Ito yung tamang pananampalataya, i-adapt. Dahil hindi naman lahat na born again, na mga sumunod ng mga emperador at mga tagapanguna ng imperyo, bagamat diniklara nila na ang Romano Katoliko ay Kristyanismo, alam naman natin na tayo bilang mga Kristiyanong na born again, merong kaibahan at meron silang mga pinaniwalaan na hindi naayon sa Torah at sa New Testament na Bible o sa Scripture, yung kabuuan ng Scripture. Anyway, ang Lent season ay maganda ring pagmuni-munihin, no? Maganda rin pag-unawaan. Sapagkat ang Lent season, sabi nga, it is a period of fasting, no? Repentance, moderation, spiritual discipline. At sabi sa Google, Google to eh. Sa Google ko tinignan kasi siyempre nagre-research siya, no? Ay ang pag-celebrate ng Lent ay ibig sabihin daw ay preparation, reflection, and penance. Yan. Share mo nga, Shani, yung kasi wala dito sa aking outline eh. Share mo yung outline ng Lent. Share. So, ha? No? Go. Share screen. Share screen mo dyan. Ay, sorry, disabled. Mamaya na. Kaya pala hindi ko na-share. Paki-enable mga dyan. So, una, preparation. Sa kanila, ang pagprepara nila, nagpa-fasting din sila. No? Fasting din. At minsan, nagpa-fasting lang sila sa meat. Yung aking kaopsina, nagpa-fasting lang sa meat. Hindi sila kumakain ng any meat. Isda lang, gulay. Pero meat din yung isda, di ba? Yung fasting iba-iba, pwedeng hindi sila mag-gaming, hindi sila mag-cellphone, pa-fasting sila ng
Walang cellphone. Fast sila sa cellphone. So ngayon, yun ang ha? Hindi lang sa kain, pwede. Kasi ano nga yan eh, yung nag-a-adapt sa mga modernization. Hindi magti-TV, hindi magne-Netflix muna. Magbabasa ng Bible lang. Basa lang ng Bible. Pero kailangan, ang turning point nito ay more focus to the Lord. Kasi ang fasting talaga is giving you more time to focus, no? And spend time with God and His Word. Yun ang basic talaga ng fasting para sa benepisyo ng isang spiritual na tao, no? Ng isang Kristiyano. Pero yung hindi lang yung Kristiyano, pat mga spiritual na yung ibang religion ay nagwa-fasting kasi nga nagbibigay sila ng mas tutok na panahon sa Diyos. Talaga basic 'yon. Nung araw sa buhay ng mga Israelita, pag nagwa-fasting sila, yun yung tinatawag ng Diyos na yung tinatawag na mag-ano kayo, magsipag-iyak kayo at ayuno sa Diyos at magsisi kayo sa kasalanan. Madalas nilalagay niya yan sa repentance, yung holy congregation, fasting and prayer. Pero naman, ang nagde-declare ay yung hari. Nagpa-fast siya, nagde-declare siya ng fasting para mag-mourn at humingi ng tulong sa Diyos. No, yan, pag binasa niyo yan nai-lecture ko na yan noon sa tungkol sa fasting. Meron naman, yun nga, humingi ng tawad, humingi ng tulong sa Diyos, humihingi ng direksyon. Sabi niya, let's proclaim a fast. Naalala niyo yung panahon ni Esther? Ipag-ayuno niyo ako, pray and fast for me for 3 days. At pagkatapos ng 3 days, lalapit ako sa hari at sasabihin ko lahat ng ating sitwasyon. At dahil doon, ito yung sineselebrate ng Israel sa panahon ngayon. Kanina tinignan ko nga sa Bible na nakuha ni Bena doon sa blessing ng mga ano yun, na chaplain ay ang gitna ng January at February, ang piyesta ng mga Israelita ay Purim. Ang Purim po ay yun ang kapistahan na sineselebrate nila na hindi sila napapatay ni Haman. Naalala niyo yun? Yung commander ng hari, panahon ni Esther na napangasawa ni Esther. Tatlong araw sila. Sabi niya, ipag-ayuno niyo ako. At pagka tapos yan, tsaka ako papasok sa pagka merong imminent danger, o kaya merong bagay na hindi ka magawa, o kaya meron kang bagay na sinisik kay Lord, o kaya may bagay ka na gustong i-inquire kay Lord ng matindi at masidhi, mga malalalim na desisyon o mahahalagang desisyon sa buhay mo, pwede nyo itong gawin. Prayer and fasting ang kailangan nyo. Anyway, pag-aralan pa natin yan. So itong Lent na ito, makikisabay tayo sa prayer and fasting. Actually, malapit na rin ang Ramadan, di ba? Lapit na rin. Oo. March 9 nata. Kasi sinasabay din nila sa new moon. Ayan, ha? Ang ganda, no? New moon. Hindi pala full moon, new moon. In every new moon, ay doon pala merong nagpapalit na season. So religiously, sinasabayan din nila ito. No, new moon. Ito yung simula ng pista din nila. Ito rin simula ng Ramadan nila, ng prayer and fasting. Sa Catholic ay yung Ash Wednesday. Hindi ko alam kung nag-new moon ng Ash Wednesday. Checkin nyo nga sa calendar. At ito rin ang simula ng preparation para sa mahal na araw o Kwaresma. Pero mas magiging beneficial ito, mas magiging kapakinabangan ito kung ang hindi lang yung hindi ka kakain. So, kailangan mananalangin ka. Magbabasa ka ng Biblia. Makipag-usap ka sa Diyos. Makipag-niig ka sa Diyos. Meron 3 spiritual practice tayo, di ba? Ask, seek, and knock. Saan yun? Sa Matthew, tingnan natin sa Matthew 7:7. No?
Yan. Ask. O, paghingi. Pangalawa, maghanap. Seek. At ang pangatlo, kumatok. Yan. At napag-aralan natin to. Ang asking is praying. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, pray without ceasing. Sabi sa Colossians, devote yourself to prayer. Sabi ni Jesus sa Lucas 18, do not grow weary. Do not lose heart. But you have to pray always. But you ought to pray always, sabi, no? So yung laging manalangin, manalangin, manalangin. Pero may mas malalim sa pananalangin at paghahanap ng kalooban ng Diyos. Ano 'yon? Seeking. At ang ibig sabihin daw niyan ay fasting. Natutunan ko yan kay isa ating mentor na si hindi ako nagkamali Bill Bright. Si Bill Bright nga ba? So, yung pag-practice na ganon, kung gusto niyo pang mas malalim, may knocking. Ano yung knocking? Giving. Di ba sabi niya, pag nagbigay kayo na ikapo sa Diyos, bubuksan ko. So, paano kayo kumatok para magbukas ang Diyos ng bintana? Magbigay. Mag-ikapo. Para mas makita natin na maliwanag yung pagdaloy ng katugunan ng Diyos. Kasi total na yun eh. Hindi lang panahon ang binigay mo dun. Hindi lang yung lahat yun, total na yun. Walang reservation, yun ang ibig sabihin nun. Pagka nagbigay ka sa Diyos ng lahat ng resources mo, lahat ng tinatangkilik at tinatanggap mo, nagbigay ka sa Kanya, yun yung total. Hindi lang yung prayer, kasi yung prayer, ask ng ask yun eh. Hingi ng hingi yun eh. Yung seeking naman, ganun din eh. Hanap ng hanap eh. Hanap ka ng hanap eh. Sa katugunan ng Diyos eh. Magbigay ka, di ka na maghahanap. Pag nagbigay ka, ano sabi ng verse? Ikaw ay bibigyan. No? Give, and it shall be given unto you. Diba? Anong version? Lagi nyo na lang kinakalimutan eh. Ako na lang ata ang gusto kong memorize ng verse. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over your lap. For the way you give, for the measure that you have used, will also be measured. No? Back unto you. Yun din ang sukat. Kung ano yung sukat ng pagbibigay mo sa Diyos, yun din ang sukat ng pagtanggap mo sa Diyos. Sabi yun sa principle. Pero ang totoo, sa katotohanan, tumanggap ka na na higit pa sa kaya mo ibigay. Hello? Sa katotohanan, tumanggap ka na na higit pa kahit di ka pa nagbibigay. Kaya lang di mo nare-realize yun. Hindi na-open yung mind mo. Hindi na-open yung spiritual eyes mo. Bakit? Nagdadamot ka sa Diyos. Pinagdadamutan mo siya. So, itong practice na to, mas maganda to habang we look forward to the Holy Week. We look forward to the celebration of the Holy Week, of the Passion Week of Jesus Christ. Mag-practice natin tong prayer and fasting and giving. Prayer and fasting and giving. Prayer and fasting and giving. Ewan ko lang po kung sino sa inyo ang nakapag-share na ng gospel dahil yun ang assignment natin ng first week of February. Meron na po ba nag-share ng gospel? So, ganito lang talaga tayo. Puro pakikinig lang talaga tayo. Wala tayong magagawa. So, ang Diyos, puro pakikinig rin lang. Hindi rin kikilos. Diba? Kasi hindi rin tayo nakilos. Anyway, so yun yung Lent season. Preparation. Actually, kung titignan mo to spiritually, ang preparation sa kanila, sa atin naman, preparation,
preparation sa Holy Week, sa atin naman, ang talagang preparation na ginagawa natin, ay yung sa pagbabalik ng pangalawang beses ni Jesus. Diba? Sila, kung nagpe-prepare sila, they always make preparations for the celebration of the Holy Week. Tayo, we passed over it. Wala na tayo dun eh. Ang preparation natin ay sa pagbabalik, the second coming of Jesus. Sa rapture. Kasi yan ang paniniwala natin, mauna yung rapture. Bago yun talagang pagbaba niya physically or diyan sa mundo. No, rapture muna tayo. Maghahari ang satanista o antikristo. At pagkatapos, gagapiin sila sa Armageddon na battle of Armageddon at bababa tayo kasama ni Kristo. Maghahari ng 1,000 taon. At pagkatapos sa dulo, papalitawin niya ulit kasi itatali niya sa Satanas. Ngayon, papakawalan niya ulit para for the last time ay rarahuyuin niya ang mga hindi totoong nanampalataya. Ngayon, pag narahuyo na niya, magkakaroon ng battle of Gog and Magog. Yun yung final battle. Eh, isang pitik lang naman sa kanila. Nag-prepare pa sila ng katakot-takot. Ngayon, pagharap na ni Jesus sa kanila, tapos. O tapos, nakubkob na sila ng apoy, dinala na sila doon. Sa kaapoy-apoyan, kaapoy-apoyan. Oo. Di ba? Ang preparation na yan, magandang pag-iisipan yan. Kaya dapat tayo, ganun din ang preparation natin. Vigilante tayo. Pray, fast, and give. We exercise spiritual, yung these spiritual exercises. Sa prayer, ganun pa din yan eh. Word and prayer. Sa fasting, ganun pa din yan. Word and prayer without food. Sa giving, di yun na. Kung ano yung pag-bless sa'yo ni Lord, yun na yung papasalamat mo. Ganun lang yun. Ask and thank you. Ask and thank you. Ha? Ganon. So, maganda rin itong i-practice. No? Mula ngayon, mag-fasting kayo once a week ng 12 hours. Kung gusto nyo, katulad ng 12 ng mga Muslim, 6 to 6. Yung mga nagpapapayat, 18 hours. 6 hours lang sila pwede kumain. After 18 hours, tsaka lang sila kakain. Pero we do more than that. Hindi lang tayo nagpapa-slim o nagpapa-healthy. Nagpapa-healthy tayo ng spirito. No? Ako po, nung meron akong gagawing mahirap gawin na pag-confess at pagkumpisal o restitution o pagtatama o pagtutuwid ng aking kamalian nun. 5 araw o 1 linggo ako nag-fasting. Kaya nagawa ko yon ng ganong kadali sa buhay ko. Pero nung nag-i-struggle ako, Lord, hirap atang gawin yung pinapagawa niyo sa akin. Nagpa-fasting ako noon, nananalangin. Ang ginagawa ko, basa, panalangin, tulog, basa, panalangin, tulog, basa, panalangin, tulog. Yun lang gawa ko. Hindi ko alam kung nagtutubig ako noong time na yun eh. Pero dapat magtubig ka. Pero kung gusto mong walang tubig, i-destroy mo ng 3 days. Kung walang ngayon, pag nahihilo-hilo ka na, uminom ka na. At least tubig lang. So, hindi to preparation for Easter, preparation sa talagang spiritual battle, preparation for the coming of Jesus, preparation for ministry. Di ba si Jesus sa Matthew 4? 40 days siya. 40 days siya nag-fast for spiritual battle. No, hindi lang yung tinest siya ni Diablo, yun ang spiritual battle niya. Hindi lang yun, more than that. Kita niyo naman yung hinarap niya. Tuligsa, rejection, physical na pambubugbog din. At sa ultimate is death. No? Death on the cross. Yun yung hinarap niya. Yun yung preparation niya for 3 years. For the battle, for the ministry. And the final battle niya ng redemption
ay 3 years yun. Pero nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Ano walang kwentang fasting? Yung fasting ni Moses, 40 days and 40 nights. Nung matapos magsulat ang Diyos sa tableta, dala-dala niya. Pagbaba niya, binato lang niya eh. Parang walang kwenta yung fasting na yun ah. Hindi din niya na-control yung sarili niya. Pinagbabato niya eh. Nagkabasag-basag. Kaya ulit, hindi pa natuto. 40 days ulit, 40 days. At nagsulat ulit ang Diyos. Tapos yung pagbaba niya na, ano na eh, hindi na ito. O yan na, itabi mo na yan sa arko ha. Tabi mo na yan doon sa arko. Yung sa kahon. Arko. Oo. Sabi niya, kulang yung 40 days. Another 40 days. Para magbago talaga yung temper mo. Yung temper mo. Ha? Yung si Jesus 40 days na, hindi na naulit. Kasi talagang determined siya eh. Sabi niya kay Satan, Hoy, nasusulat. Hoy, kala mo ba? Mauto mo ako? Ah. So, we do this for our good. No? Hindi naman para pilipitin natin yung kamay ng Diyos. O para sabihin natin sa Diyos na, ay, sumusunod tayo, palasunod tayo. Hindi. O pag malaki natin na, ginagawa ko to. No? Lagi ko itong ginagawa. Dahil, di ba, ganun ang mga pariseyo? Lord, nag-aayuno ako 3 times a week. Nagbibigay ako ng ikapo. Lord, gano'n siya manalangin. Pinagmamalaki niya sa Diyos yung ginagawa niya. Imbis na sinasabi niya, Lord, kahit nag-aayuno ako, di pa rin ako nagbabago. Sorry. Patuloy pa rin ako mag-aayuno. Lord, hindi ko magawang maawa sa pulubi. Patawarin mo ako. Lord, hindi ko magawa, hindi magyabang. Patawarin mo ako, Lord. Hindi ko ba talaga magawa na hindi magchismis, Lord. Patawarin mo ako, magpa-fasting ako. Paparusahan ko yung dila ko. Hindi ako magsasalita. Kakagating ko lang to, Lord. For 24 hours. Ano yung itsura niya? Yan. Tapos habang nagbabasa ka ng Bible, nakakagat ka sa dila mo. Sabi, ba't nakakagat ka sa dila? Pinaparusahan ko yung dila ko. So, yung sa Catholic, preparation. Sa pangalawa, yung tinatawag nilang reflection. Ano ba nagawa kong kasalanan? Ano bang pagkukulang ko? No? Ano ba yung mga kalokohan ko? Yan, mga reflection yan. Mga introspection. Lord, saan ako nagkulang? Lord, ano yung mga nagawa ko hindi tama? Father, saan ako dapat magbago? Yan yung mga reflection at introspection. Pagtingin sa sarili. Mas makikita mo yung sarili mo habang nagbabasa ka ng Bible. Kasi sabi ko nga sa inyo, parang salamin yan eh. Ay, masama pala to? Hindi ko alam na masama yun eh. Sorry Lord ah. Kasi nagbabasa ka ng Bible, nakikita mo na kung alin yung hindi tama at hindi dapat at hindi dapat. Yun yung reflection. So you can do that and we must always do that. Every day, hindi lang tuwing Kwaresma, hindi lang tuwing Lent season, hindi lang yung pagmalapit na yung mahal na araw, hindi lang po. Every day, at the start of the day, sabi nga nung sa ating Romans 12, di ba? Lord, I offer my life to you. Ano ba? Everything I've been through, use it for your glory. Every day yan. Bago ka mag-start ng day, Lord, sasabihin mo, let this day be yours. Let my work, let my dealings, let my activities be yours and be glorifying to you, Lord. Yan. Every day dapat. Yung reflection natin. Tapos at the end of the day, dedication yun. Di ba? Hindi na pinaka-preparation. Susunod ay reflection. Bago ka matulog, Lord, ano ba yung naging kasalanan ko? Ano ba yung mga hindi ko nagawa na dapat kong gawin para sa inyo? Alam mo yung kasalanan sa merong omission, commission. Yung omission, mga dapat mong gawa, hindi mo nagawa. Yung commission, hindi mo dapat gawin, ginawa mo. Yun ang klase ng kasalanan, omission and commission. By omission and by commission.
Yung omission, na omit mo yung dapat mong gawin. Yung commission, di mo dapat gawin ginawa mo. Na-commit mo. So, yun yung kasalanan. So, reflection yon at the end of the day, nagre-reflect ka dapat. So, hindi lang yung Lenten season. Dapat everyday, bago ka matulog. Nagawa ko ba, Lord, dapat yung pinapagawa mo sa akin? Parang hindi ko ata, sa sobrang kabisihan ko, Lord, puro trabaho na lang ako, puro asikaso, puro lakwatsa, puro pintuhan, puso-puroan. Lord, di ko ata nagawa yung dapat kong gawin. Patawarin mo ako. So, magsusulat ka na ngayon. Lord, may mga dapat mong gawin ngayon. Para bukas, as you prepare, no, sa harapan ng Diyos, Lord, bigyan niyo ako ng lakas, bigyan niyo ako ng tamang kaisipan, bigyan niyo ako ng ganyan, ng, para humindi sa mga hindi dapat gawin pa, yung mga ganun, 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 ganun. Well, we can do that. Preparation, reflection, and at the end of the day, hindi natin magawa yung penance. Alam niyo ibig sabihin ng penance? Sa dictionary na binigay ko, ay na tinignan ko, ano yun? Parusa sa sarili. Self-infliction of punishment. Pinaparusa mo yung sarili mo. Ako, minsan, madalas kong gawin yung sarili ko. Dahil yan ang ginawa mo, ito muna ang dapat mo gawin. Naparusahan ko sarili ko. Kinakastigo ko yung sarili ko. Kaya siguro, itong mga taon to, sa pag-intindi nila ng penance, anong ginagawa nila? Ha? Pinapalo nila yung sarili nila, nilalatigo nila, pinapapako nila yung sarili nila sa cross. Yun yung self-penance nila, yung penance nila. No? Itong penance na to, kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yung kapatawaran ng Diyos. Kasi ang penalty of sin is death. The wages of sin is death. Ay hindi ka dapat mabuhay kung gusto mo talagang bayaran ang iyong kasalanan. Pero dahil si Jesus na nga nagbayad, siya na yung namatay para sa iyo, sa iyong mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Itong penance na to, dapat pang self-discipline na lang to. Sabi nga, di ba ni Pablo, for spiritual discipline is better than physical discipline. Kahit na mag-exercise ka na mag-exercise dyan. Di ba? Pang physical lang yun. Iba ang discipline, iba yung spiritual discipline. At ang isa sa mga spiritual discipline na dapat natin i-practice every day, prayer, fasting, giving. Praise the Lord. Hallelujah. So siguro naman, ngayon, magdidesisyon kayo ngayon. Lord, ano ba yung pwede kong gawin para sa mga spiritual discipline to sa sarili ko? Para meron akong preparation, reflection, and penance for myself. Para sa discipline ng sarili ko. Para sa lagi akong prepared to do your will. Para lalo akong lumakas spiritually. Alam niyo po, ang fasting ay talaga may spiritual benefits kung accompanied by prayer. Di ba sabi nung lumapit kay Jesus, Lord, yung disciple niya, Lord, bakit kahit, hindi pala yung isang sabi, Lord, ba't hindi magawa ng disciple mo na mapalis yung demonyo sa anak ko? Sabi ni Jesus, you cannot do this without prayer and fasting. Papalakas niyang pananampalataya. Ang palakas ng spirito. Pero malalakas yan kung may prayer. Fasting without prayer is physical, ano lang yan, benefit. Pero prayer and fasting, that gives you spiritual benefits. Siguro tanong natin sa ating sarili. Kung yung mga ibang klaseng Kristiyano nagpa-practice ng ganyan, tayo kaya, nagpa-practice pa ba tayo ng ganyan? Para mabigyan natin ng ating mga sariling kaluluwa at espiritu na pampalakas at pampagising ng kaluluwa, ng espiritu, pampagising ng ating mga kamalayan, paggising ating mga budhi na nakikipag-ugnayan sa Diyos, no? Pampagising. So sabi ko nga sa inyo, sasabayan natin yung mga okasyon sa paligid natin. Sa atin, dapat alam natin bakit. Sila, naggaganon sila. At alam nila yung meaning. O alam nila kung ba't nila ginagawa yon. Although, hindi naman tama sa Biblia. Di ba?
Pero tayo, gagawin natin to sa isang purpose. Di ba? To concentrate more. To reflect once again on what Jesus did on the cross. Para ulitin natin, mamuni-muni natin, lagi natin maiisip, namatay na si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa sayo, para bayaran ng kasalanan mo, para tubusin ka, para hanguin ka sa sa pagkakakulong sa kasalanan, para iligtas ka sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno. Reflection, kapatid. At magagawa nyo lang yan sa Bible. Sa pagharap nyo, pagbabasa nyo sa Bible. Alam niyo yung pinaka-basic, yung read your Bible, pray every day. Huwag lang tayo lalayo doon. Hindi tayo lalayo sa ating Panginoon. Sana itong Lent season na to, sabayan natin ang ating kapwa tao na iba-iba ang relihiyon. Sana sa kanilang nananalangin sila, manalangin din tayo. Bakit, Lord? Sana po maborn again sila. Ha? Sila naman, ano kaya? Lord, sana po maging... Oo, di ba? O, tignan natin. Espadahan di ba? Espadahan. Dapat espadahan. Eh kung tayo hindi natin, pinapabayaan lang natin sila nakikispada lang Dapat, sabi niya, vigilante tayo, watch. Sabi nga can you watch with me for 1 hour? Di ba kayo makasama sa akin sa panalangin? Kasi isang oras lang, sabi ni Jesus, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, doon sa Garden of Gethsemane. Can you just watch with me even for 1 hour? Di ba niyo ako masamaan sa panalangin kahit isang oras lang? Tulog kayo ng tulog. Maging vigilante. So sa panahon ngayon, kung ang mga kalaban vigilante, mas dapat tayo maging vigilante. Sa panalangin, mag-ayuno tayo. Para yung pagkilos ng kalaban ay kaya natin overcome. Kasi alam mo naman, exercise natin yan Spiritual exercise natin yan Prayer and fasting and giving. That is our spiritual exercise and your faith will grow stronger. Tayo manalangin. Ama, kung nagkulang man kami sa spiritual exercise na ito at nakakahiya man aminin, ginagawa ito ng mga ibang tao. Ginagawa nito sa kanilang sariling paniniwala at benepisyo. Pero kami, Panginoon, alam namin mas magbebenepisyo kami kapag ito yung spiritual exercises na we keep on praying and fasting and giving for you, Lord God, Lord Jesus, ay mas lalo, we will grow stronger. Nawa, Panginoon, ma-reflect din namin to. Nawa, Panginoon, maitanim namin to sa puso namin to, Panginoon. We will do this for you. We will do this for ourselves and our relationship, Father in heaven. We will do this for your kingdom. We will do this, Lord. Kasi alam namin, beneficial ito para sa amin. Salamat, Panginoon. Habang inaantay namin kayo, Panginoong Jesus, sa inyong pagkuha sa amin, ay gagawin namin ang spiritual discipline. That is praying and fasting and giving. Thank you, Jesus. We truly want to obey, Lord. Sabi nga, there's no other way but to trust and obey in you, Lord. Praise you. Praise you. Hallelujah. Bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa mga salita ng Diyos na basa, na tuklasan. Hallelujah. Tayo magbigay sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay pinagpala, una sa lahat, pinagpala tayo, hindi tayo nahuli sa lahat. Siya ang una nagbigay sa atin. Purihin, may babasahin ako dito sa Mateo 10 verse, pisahan ko kaya sa 10 verse 5 hanggang 8. Sabi dito, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa
alinman bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yaman tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad din. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Una sa lahat, Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon. Salamat sa amin natuklasan na patuloy namin itong gagawin. Tulungan niyo kami at ipamuhay namin yung mga ginagawa ng iba, Panginoon, nga minsan nahuli ata kami. Hindi nahuli ang lahat ng bagay, pero ikaw ang nauna sa lahat ng bagay. Purihin ka, maraming salamat sa aming pagbibigay na galing sa aming puso. Pagpalain mo ang bawat kamay ng mga kapatid ng namin. At ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kanilang kalakasan upang magampanan namin aming tungkulin sa pagbigay sa inyo. Purihin ka, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so pag-pray lang natin ang nalalapit na season, ano? Kailan ang Holy Week? Nag-iisip ako ng activity natin, ang pagsasaluhan natin, hindi lang yung worship service ng Friday, kundi mag-ano tayo, mag-Passion Week. Passion Week. Tingnan natin kung ano, kung maka-invite din tayo para makapanood para sa mga passion. At ano, invite tayo. Mag-prepare tayo, mag-pray kayo para tulungan nyo din ako na mag-suggest kayo ng mga activities. Hindi yung ako lang hinahayaan nyo mag-isip. Bahala ka. Ikaw gumastos, ikaw gumawa. Parang ganun na lang ginagawa nyo sa akin eh. Anyway, sabi nga ni Pastor, Pastor Jean, sabi niya, yung ngayon na, kasi nagtayo siya ng church yan, bago lang ang tayo nila ni Pastor Bong doon sa somewhere. Yung tatlong babae ang inano niya para sa sumama sa kanya sa ministry doon. Yun, tinuturuan niya na sa Bible study at lagi nila. Tapos sila na mismo yun, nagsasabi sa kanya, Pastora, ganito gawin natin, gano'n. Sila na nagpa-planning, sila na gano'n. O sige, mag-pray natin. Tapos preparation, gano'n, ano pwede naman. Eh, sabi ko, dahil sa awa ko, dahil nagsisimula pa lang sila, pinahiram ko yung maliit nating speaker. Sabi ko, para naman si Pastor Bong hindi nagsisigaw dyan dahil wala siyang wala man lang siyang kahit maliit na speaker. Anyway, yun lang naman kaya natin gawin. Tsaka binigay ko na rin sa kanya yung pinaglumaan natin na amplifier. Sabi ko, bilang mo naman kahit na yung tig 50 watts lang na speaker, kaya yan, 250, 100 watts. Malakas na yun. Kaya yun. Kaya lang, sabi ko, walang amplifier yan. Mixer lang nabigay ko sa kanya. Pag-pray din natin yun, no? Yung mga, pina, pina, pina-partner na, binibigyan natin ng, paano. Yun ang sharing ni Pastor Jaren sa Amerika, nag-ano siya doon ng mga Filipino pastors, nag-head din siya ng, sa AG. Sila daw, kahit na maliit lang yung church nila, nagpapahiram sila ng mga awit at saka manunugtog for 3 months, 1 month, para matrain din yung mga church na nagsisimula pa lang. Sabi niya, tapos ngayon, ang iniwan niya doon na pastor, babaeng Amerikano, sabi niya, saan ka niyan? Dati, tayo lang ang ginagawang, sabi niya, parang tayo lang ang tinatapunan ng awat habag. Tapos sa ministry. Ngayon, at mga Amerikano na rin nakikinabang. Yung daw ministry nila sa mga children ng mga Amerikano. Grabe.
Kasi ano na nga yun, mga school daw, nagsarado na kasi sa mga ganyang edukasyon, yung tungkol sa relihiyon, tungkol sa Bible, talaga sinarado nila yan. Kaya ang ginawa nila, ah nag-approach sila ng ano, ang ginawa nila sa public ata, sa public school, doon pumayag. Pero doon sa mga schools na private, ayaw. Pero yung public school, parang pumayag. Binigyan sila ng 2 hours sa isang week. Tuturuan nila yung mga children. Ayan, kita mo sa Amerika yon. Kaya ganun ang pagkilos ng Panginoon na kung titingnan natin, hindi talaga nahuhuli rin ang pagkilos ng Diyos sa kapanahunan. No? Kaya salamat at papuri lang tayo sa Diyos ng lahat ng iyan. So, okay. Meron pa tayong announcement. So, yan lang muna. At sama lang natin sa dalangin ating mga kapatiran, no, na medyo yung mga paa hindi maihakbang. Siya nga pala, say hi sa ating mga kapatid dyan. At meron tayong kasama, si MM. Sino ba yung MM? Si MM ba yan, Mek? Kung si MM yan, say hi. Hello po. Yes, Ate Lab. Yeah, praise the Lord. Hello! Mag-hi kayo sa New Zealand dyan. Hi! Hello! Praise the Lord. No? The Lord is with you. So, purihin ang Panginoon at I'm glad no tayo nakaka-encourage sa ating mga kapatid at sa panalangin na iyan. At yung mga may tinutulungan din tayo doon kahit papaano. No? At nagpakita nga siya ng grace. Sabi ko, parang may pinapahiwatig yan Yung prayer natin sa kanya ay makilala din niya ang Panginoon. So, tayo manalangin para sa pastoral prayer. Tayo po ay pwede na manalangin para sa mga sarili niyong pangailangan, sa pamilya niyo, sa mga gusto niyo idulog sa Diyos, sa mga kailangan idulog sa Panginoon, anything, everything. Sabi niya, don't worry about anything, but by prayer and supplication, may your request be known to Him in the peace of God. No? Sabi nga, ano ba yon? And the peace of God will guard your hearts. No? Nalimutan ko yung sabi sa akin ng kaibigan natin Naku, meron ka ng stage, meron ka ng sign ng early stage of senility, dementia, nakakalimot na daw ako sa mga bagay-bagay. Totoo naman yun, na talaga medyo kasi yung twitching daw, din daw yan, sign daw yan ng yung pag yung sa brain, mga nagbabara-bara sa ugat sa brain. Kaya nakakalimot-limot. Sa, anong bang version, Bena? Philippians 4:6. Do not worry about anything, but by prayer and supplication, make your request be made known to Him. And, and the peace of God shall guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Sige. Thank you, Lord. Tayo manalangin. Ama namin, Diyos, na dinudulog namin sa inyo ang lahat ng aming kabagabagan. Katulad na sinabi niyo, Lord, wala kaming dapat pag-isipan sapagkat wala naman kaming pwedeng gawin. Not a single worry, O Lord, can solve the problem. Can solve anything in our lives. Wala po. Sabi niyo nga, do not worry, di ba? Sabi niyo nga, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Bakit ka mag-worry when you can pray? Sabi nga, ask and shall be given. Sabi niyo nga, Lord, do not worry about anything, but by prayer and supplication, make your request be made known. Kaya, Lord, sa inyo lahat, iniiwan namin. Pero salamat sa mga kapatid na narito ngayon. Salamat for blessing us, O Lord, with your presence. Salamat for reminding us, O Lord, of our duty as your children. Hindi lang kami ask ng ask, pray ng pray. Kundi nagsisik din kami sa inyo ng lubos at nag-give kami para sa inyo, Panginoon, para sa inyong kingdom at sa inyo, O Diyos. Kaya, cause us, Lord, to be an obedient children of yours. Salamat po. At kahit sa ang dako ng mundo, dala mo, kaya mong abutin kami ng inyong pagpapala, ng inyong presensya, ng inyong paggabay, ng iyong
ng inyong kaliwanagan. Salamat, Panginoon. Kahit saan kami naroon, pwede kami magkita-kita sa presensya mo, Ama. Thank you, Lord, that you are truly blessing your children, truly blessing their worship, truly blessing their togetherness, truly blessing your their worship together. Salamat, Panginoon. Thank you at salamat sa kingdom mo, Panginoon, na nananaig. Salamat sa church mo na nananaig. Sabi nga, the gates of hell will not prevail against your church, O Lord Jesus. Kaya salamat, Panginoon. Kasama kami sa victory ng resurrection. Kasama kami sa victory, Lord. Hallelujah. Ni Jesus. Kasama kami sa victory ng God the Father. Thank you, Lord. At later on, makikita namin, Ama. Makikita namin, O Diyos. Kami lahat ay kukunin mo. Once and for all, yung ultimate culmination of our salvation ay makamit na namin. Kaya salamat po. Kung ano man po ang pangailangan ng bawat isa, thank you for meeting them right now in the name of Jesus. Thank you for answering all this, O Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father, for being there. Lord, sa mga namatayan, Panginoon, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan financially, sa mga estudyante, Father in heaven, sa mga kabataan, O Lord, salamat, meron kang paggabay sa kanila, magpag-protect sa kanila, meron ka ikaw mismo, O Diyos, nakikipag-deal sa kanila. Wala kaming magawa, Lord. Not even our hardest personality and character cannot beat this problem. Wala, Panginoon, wala magagawa kundi ikaw lang. Kaya we just lift everything to you, Father. We just want to thank you. Thank you that you will do something. Thank you that you will do better. Thank you that you will do your best and even give the best for us, Lord. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming manlilikha, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang lahat, O Diyos, sa aming ikabubuti. Kaya thank you. Thank you, Thank you for listening. Thank you for being with us today, meeting us today. Thank you for answering all our prayers, God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At para sa ating benediksyon, hallelujah! 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 Father in heaven, thank you. Lord Jesus, thank you. And Holy Spirit, thank you for blessing us all now and forevermore. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. At show your face po para sa ating documentation.